Tutol ang ilang commuter at grupo sa pagpapatupad ng taas pasahe sa MRT at LRT simula sa January 4. Pero ayon sa DOTC, kailangan nang ipatupad ang fare hike na ilang beses na rin daw ipinagpaliban. Makibalita tayo kay Dante Perelio. Sa pagpasok ng bagong taon, taas pasahe ang sasalubong sa libu-libong sumasakay ng MRT at LRT araw-araw. Simula kasi sa January 4, 11 pesos na magiging base fare ng LRT Lines 1 at 2 at MRT Line 3. Piso naman ang dagdag sa pasahe sa kada kilometrong itatakbo ng tren. Ibig sabihin, para sa mga bumibiyahe mula MRT North Avenue Station hanggang Taft, ang dating 15 pesos na pamasahe, magiging 28 pesos na. Mula sa 20 pesos, magiging 29 pesos ang stored value at 30 pesos naman ang single journey ticket ng LRT mula Baclaran papuntang Monumento. May 10 pisong dagdag din ang kailangang ilabas ng mga sumasakay sa LRT2 o yung mula Recto Station patungong Pasig. Pero para sa grupong Train Riders Network o TREN, wala raw basihan ng taas pasahe. Kaya naman naghahanda na sila ng legal na hakbang para pigilan ng fare hike. Pero ang palasyo pag-unawa ang hiling. Ayon kay Secretary Sunny Coloma, makakatulong naman ito para mabawasan ng subsidy sa mga tren. Ang 2 bilyong pisong matitipid, gagamitin daw sa mga proyekto para sa mga taga-Visayas at Mindanao na hindi naman gumagamit ng tren. Dagdag pa ni DOTC Secretary June Abaya, kinakailangan na umano ang taas pasahe. Makailang beses na rin namang ipinagpaliban ito. Makakatiyak naman daw na katumbas ng dagdag singil ay ang unti-unting pagsasaayos sa serbisyo ng MRT at LRT. Huling nagpatupad ng taas pasahe ang LRT1 noong 2003 habang walang naging pagbabago sa pamasahe sa LRT2. Ang MRT naman halos 2 beses nang nagpatupad ng fare rollback simula noong 1999. Sana wag muna kasi marami pang uuwi nun. Masyado mataas para sa amin. Pag-isipan nilang mabuti bago nila iayos. Dante Perelio, GMA News.